Alam kong updated kayo na basta talagang may malaking balita na mabubulgar patungkol sa ghost projects nitong si Bongbong Marcos sa kanyang pagiging mastermind ay mabubuking siya. Meron silang mga bagong balita. Laging nililihis. Di ba? Kailan na si FLM tsaka si Sir Jack, yun ang ginamit nila para pantakip. No? Ngayon naman, may pantakip na naman sila. Di ba? Asahan po ninyo yung mga ganitong klaseng balita para bukod sa mapagtakpan nila yung pagnanakaw nila, para kunwari meron silang ginagawa. Ito, isa na naman to. Kasi papansin ninyo, hindi lang po to isolated na kaso. Tingnan po natin. 56 yung witnesses namin na naka-ready. I mean na nakalista. Pero for the trial dates on April, we are ready with the 8 witnesses for the 8 trial dates. Siyempre, hindi ko pa mabanggit kung sino yung mga pangalan nila, pero nag-start na kaming gumawa ng affidavits. 56 witnesses ang nakapilang tetestigo laban kina dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at 6 na kapwa-akusado sa Sandigan Bayan. Para ito... Teka muna. Okay, puntahan muna natin dito. Bakit si Bong Revilla na naman? Diba? Ang isinisiwalat netong 18 Marines, etong 18K kung tawagin natin, na bagman ni Tambaluslos at saka ni Bongbong Marcos. Imbis na yun ang imbestigahan, napunta na naman tayo kay Bongbong Marcos. Diba? Ito yung sinasabi ko sa inyo na panliligaw. Hindi lang to si Bong Revilla, pati naman si BP Sara, diba? Pabubuksan yung bank account ni BP Sara. Ipina-i-impeach. Pasado na yung in substance and in form, yung pinasa nilang impeachment. So sino ngayon ang hinahabol nito? Tingnan po natin lagi yung kabaligtaran. Hindi sila maghahabol na tulay na mastermind. Lagi silang merong pantatakip na kunwari ginagawa. Sabi ko sa inyo, hindi to isolated eh. Yung dalawa, si Sara at saka si Bong Revilla ang gustong ikulong. Sa kasong graft dahil sa umano'y ghost flood control project sa Pandi, Bulacan na nagkakahalaga ng 92.8 million pesos. Isinagawa kanina sa Sandigan Bayan 4th Division ang pre-trial ng kaso. Dito natapos na ng magkaparehong panig sa harap ng korte ang pagmamarka ng mga ebidensya, paglilista ng mga tetestigo, maging ang pagtatakda ng petsa ng paglilitis. Siyempre, very confident dun sa interview namin sa witnesses namin. Kasi yung mga witnesses namin, yung mga taga-DPWH din eh. So, siyempre, familiar sila dun sa transaction. Involved talaga sila? Oo, involved sila. Ayon sa Okay, eto daw, mga witnesses nila taga DPWH. Bakit si Bong Revilla? Una, sino ba ang witnesses nito mga to? Sino bang nagturo? Si Bernardo, di ba? Si Bernardo, may nakinakaw mismo, involved sa DPWH. Bakit si Bong Revilla, hindi naman siya involved? Sino bang nagpapatubad ng mga proyekto na yan? Sino ba ang nagsasabi kung tapos na yung mga proyekto na yan? Sino bang nagsasabi kung tumatakbo ba yung proyekto na yan? Saan ba dumadaan ang pera niya mga yan? Di ba sa DPWH? Di ba kaya nga si Bernardo, isa sa nang-abuso diyan sa mga ghost projects? Bakit si Bong Revilla? Di ba kayo nagtataka? Hindi ba kayo nagtataka bakit si Bernardo pa ang state witness? Pambihira. Yun ang bastos ng institusyon ng DPWH. Siya pa ang nagtuturo. Siya ang haya-hayang buhay ngayon. Yan ang sinasabi ko sa gobyerno natin eh. Ang tinatanggal sa ethics, ang tinatanggal sa minority, kung ano-anong sinisita, walang kinalaman. Tapos yung mga kakampi nila, laya, may envelope. Yan ang sinabi ng mga 18 Marines, di ba? Sila yun. Yung Quadcom na napakaingay, nabibigyan ng envelope. Bakit doon walang humahabol? Si Bernardo, hindi niya nga naituro yung magpinsan, tapos siyang state witness. Ganyan po kasi. Pag pinoprotektahan mo, yung talagang mastermind, na yung magpinsan, ikaw ang laya. Loko-loko rin ba? Nakikita nyo kung gaano kasalbahe itong gobyerno na ito. prosekusyon, pagkatapos ng arraignment ng mga akusado, nagsimula na agad silang mag-interview ng mga potensyal na testigo. Kumpiyansa sila na ang mga inilista nilang witness ay makakatulong upang mapatunayan na may nalabag sa batas sina Revilla at mga kapwa akusado. Tapos pagtagal, madidismiss. Ganyan naman nangyari sa kaso nila, di ba na-dismiss? Anong nangyari? Harassment lang. Ngayon, ginagawa lang, itong si Bong Revilla, ginagawa nilang showroom. Na kunwari, yan yung sinasabi ni Irice, wala naman kayong napapakulong. Si Bong Revilla lang. Hindi nga siya kasama dun sa mga listahan. Tanim kulong tong mga to. Pananakot din doon sa mga senators na nakaupo ngayon na binigyan ng palakol sa leeg na pag sila ay pumanig sa impeachment ni BP Sara kasi aabot, papasayan sa Congress, sa lower house, pupunta yan sa Senado. Pagdating sa Senado, mayroong palakol sa leeg. Itong Villar, si Cheese, Jinggoy, Villanueva, lahat sila di ba? Ginawang panakot yung kay Bong Revilla, ganyan na mangyayari sa inyo. Tutuluyan namin kayo. Pag hindi kayo papanig dito sa impeachment ni BP Sara, ganyan na po.
At hindi naman lingid sa inyo. Alam naman nating magkaibigan si Bong Revilla at saka si BP Sara. At hindi rin lingid sa inyo na magkalaban sa politika ng Remulla ang Revilla. Sado, oras na simulan na ang trial proper sa April 7 at April 8. Ang kampo ni Revilla handang dumepensa, lalo na at naninindigan pa rin silang walang kinalaman ang dating senador sa mga aligasyong ipinupukol dito. Wala talagang partisipasyon si former Senator Bong Revilla sa mga aligasyon laban sa kanya. So, we are ready, no? Insofar as yung 56 na yun, hihintay na lang po namin and haharapin namin ito as they are presented sa trial. Kung higit sa 50 ang witness ng prosekusyon, 14 na witness naman ang inihanda ng mga abogado ni Revilla. Ngunit hindi sinabi ng mga ito kung sino-sino ang tetestigo pabor sa dating senador. Anya, maiging hintayin ang pinal na mga pangalang aaprubahan ng korte. Hintayin natin yung nasa order ng court at kung ano yung nandun, yun yung siguradong lalabas na witness. Siyempre, magandang balita rin ito, 'di ba? Artista di ba? Kasi pag ang balita mo ay involve ang artista, kahit doon sa mga hindi politically involved o hindi sila politically interested, matatap mo yung mga ordinaryong Pilipino o yung mga Pilipinong sabihin nating hindi nasa mainstream ng politika. Kasi nga artista, 'di ba? So, matatabunan dahil alam nyo, buong Pilipinas kahit ikaw ay hindi involved sa politika, kausapin nyo kamag-anak nyo, kapitbahay nyo na walang kahilig-hilig sa politika, alam nila yung ghost projects. Alam nila yung pagnanakaw ni Tambaluslos tsaka ni Bongbong Marcos. Alam nila yung lumabas na 18 Marines. So para maligaw dyan, malihis na naman, punter yan nila si Bong Revilla. Siyempre nga naman, kung ikukulong mo si Bernardo, sino may pakialam dyan? Wala namang may kilala dyan, diba? Pero sa katutunayan, yan ang talagang directly involved dyan sa DPWH. As allowed by the court po. Ginagalang din namin ang tamang proseso. Ginagalang din namin ang korte at ang mga proseso nito at susunod kami sa tamang proseso. Magta-trial tayo, haharapin namin ito.